Hello mga ka-offloader sa Pilipinas market at mga kadudol sa US market. Welcome back to my channel. Maraming salamat, daghan salamat sa ating mga viewers at subscribers. So ito naman tayo Sabado ngayon, walang trading, June 20, 2026. So pag-usapan natin si SGP. Bakit hindi ko bininta si SGP? Anong dahilan? Bakit ko hindi bininta? Sayang yung profit. Take profit na sana. So, ito yung dahilan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Sa Uploader, pakiclick lang yan. Libre lang naman yan, walang bayad. Tapos bell button para notify ka palagi sa ating... So, view din naman kung walang pasok dyan, walang time para matutong mag-stock sa Pilipinas. Kahit kulilat yung Pilipinas na stock, pero mayroong kita din yan. Kumikita ka pa rin dyan, Ah, so kung bago pa lang mag-ano lang muna, invest lang muna sa mga blue chip ka, mag-invest pag bago ka lang sa Pilipinas stock. Dito ka mamili pag baguhan ka lang. So una, mga bangko muna tirahin mo, tapos pag ma-absorb mo na yung mga ibang companies diyan na malalaki, San Miguel, Meralco, Maynilad, mga BPI, BDO, ISIN, mga ganon, mga Inibra, mga Lusyutan, mga Jollibee, yan sila. Yan yung mga blue chip. So, ang presyo ngayon ni nung nag-close siya 32.50 sa Friday, So bakit hindi ko siya bininta? So alisin muna natin 'to para makita niyo ng maayos. So nakabili ako kay SGP sa presyong 31.5. Tapos nung Friday umangat siya ng 34.35. So yung 1.5 ko sana ay kumita na yan ng magkano bang kita niyan kung bininta ko siya. So 34.45 bawas mo ng ginagawa natin to para maintindihan sa mga baguhan paano mag-compute ng. So 2.56 yung diferensya sa pagbili ko at saka noon sa taas na presyo nung Friday, yung pinakataas niya na presyo. So meron akong 1,500, multiply ko lang yan siya sa 1,500 na share. So ganun yung pagkwintada, magkano ang kinikita mo sa yung hawak na tulad nito ni SJP. So kumita na sana ako nung Friday ng 3,840, o sabihin lang natin 3,000, di ba? Sa ngayon, hindi ko, dahil bumagsak, 32 na lang, so mga 700 na lang siguro yan. So, bakit hindi ko siya bininta? Kasi alam ko na babagsak yan siya kasi Friday eh. Pag tuwing Friday kasi sa Pilipinas, o kahit sa US market nga mismo, ang mga foreign investor niyan ay lalabas yan sila. Mag-i-exit yan eh. Kasi Friday nga eh, natutulog yung pera nila. Ayaw nila na matulog yung pera na lang. So kung titingnan mo na walang kinikita, so siguro may pinag-anuhan yan sila, pinaggamitan. So tingnan natin yung foreign selling Itong column na to, ito yung net foreign buying at saka selling. So may close parenthesis may open and close parenthesis. So kay SGP mayroong nagbinta na 16 million na halaga na mga foreigners nagsilabasan. Pero kung ang kabuuan na worth ng kanyang trading is 53 million. So ibawas mo yung maliit lang, di ba? Yung 16 million is lang 'yon. 16 million divide mo ng 53, round up lang natin. So 30% lang siya ang nagbinta, di ba? Ng mga foreigners, o baka sila lahat. So, malaki pa rin yung nakabili dito na nagpundo. Meron pa rin 70% na nandyan lang na hindi sila nagbinta. So, yun nga, alam ko na Friday, magbagsakan talaga yan. So, hindi ko siya bininta kasi maliit pa naman yung kinita. Sayang pa rin. Although, pira na yun eh. So, pangdagdag kapital na yung 3,000, di ba? Kung ang ko lang kasi, maliit pa eh. Kasi, isang araw pa lang siya nag-bounce, di ba? Lumipad siya dito.
umangat siya. Isang kandila pa lang na break niya itong ano na to, itong trend line natin sa bullish plug na sa taas. Ito pa lang isang kandila pa lang siya ang ginawa nung after niya na break. Tapos natapat pa Huwebes to, tapos Friday, di siyempre magbintahan. So sabi ko, hindi ko siya bibenta kasi Friday alam ko naman ano. So ibig sabihin nito, sa Monday, pwede yan siyang umangat sa taas. Magkaroon na naman ng panibagong kandol yan. Magkaganon. Green na kandila, hindi dilaw. O, yan. So yun yung ano ko na mas malaki ang oportunidad na aangat pa to ah, si SGP. Kung titingnan natin sa 30 minutes time frame, tingnan mo tong ano dito, malaking kandila, may volume eh. So dito lang may sa last in of 30 minutes, mayroong nagbenta no. So yung mga foreigners nga yan na ano. Tapos mayroong buyers pumasok dito, di ba? Paunti-unti ng buyers. So nag-take profit lang talaga to. At saka pag dating ng Monday na yan, itong presyo na yan, bibilhin lang din niya to. Kasi kumita na siya eh. Ganun naman yung mga ang advantage kasi sa mga ano, yung mga foreigners, kaya sila nagbibenta kasi mga millions yung ano nila eh. Yung millions yung mga ano nila, pera na in-involved, di ba? Isipin mo lang yung 16,800,000. Sabihin natin na bawat tao diyan may 1 million. So 16 na tao yan na foreigner nagbinta, di ba? 1 million, sabihin mo may 1 million siya na bininta. Malaking pera na yun. Kasi kung nabili nila dito banda, kasi ang nagpaangat naman dito banda eh, yung mga foreigners naman eh. Yung itong ano, Huwebes, yun foreigners yan ang tumira sa Huwebes kasi tingnan mo yung share, nasa almost 8 million. So, may foreigners diyan na pumasok noong Huwebes, kaya umangat yan siya. So, kaya nag-take profit yan. Kung 1 million yung kinita na diyan doon, tapos umangat doon sa taas, yung 1 million niya tumubo ng 10%. May kinita, di ba? May tubo na pera na 100,000 din kung 1 million yung hawak niya. Kasi malaki yung mga pera nila mga foreigners eh. Convert mo pa ng piso yun. Kaya sabi ko, alanganin kung ibinta ko, ganun lang. Tapos pag Lunes, babalik din naman yan, tataas eh. Siguro kung umabot na siya ng maraming beses ng kandila na ganun-ganun na yung kandila, ay pwede ko na siyang ibenta. Ganito na yung kandila. Ganyan, lumipad ano. Tapos katulad nito, lumipad, di ba? Lumipad siya diyan. So, kasi ito, Friday nga to nilipad Ito nga, bakit kasi mura eh. Tapos yung Friday, sa Lunes balik, lumipad pa doon sa taas, nagpunso baba, tapos dito na, nag-umpisa na yung build up ng buying dito kasi mura eh. So, ito kasi si SGP, may ano kasi to may chance na ipasok nila sa tawag nito, saan ba to ipasok? Sa blue chip ba? O sa ano, parang may ano ngayong mayroong rebalancing ngayong August na mangyayari sa PSEI. So kanilang mga index sa mga blue chip, baka maisama to nila katulad ni Maynila na may chance daw na maisama. So itong si SGP, maaari daw pwedeng isama to. So depende, tingnan natin pag nasama na yan, mas lalo siyang dudumugin ng mga foreigners, di ba? So titingnan natin nung ano yata 1918, sana yung 18. Tingnan mo yung 18 Tingnan natin si SGP nung 18 SGP. Yan Mayroong 48 na bumili, di ba? May 48 million na bumili. Nag-build up yan. Dito pang 17. SGP din. Hanapan natin. Yan lang natin. Dito may buminta may 16 na buminta. So sa 18 may bumili 48. Tapos nagbinta ng 16. So ibig sabihin yan na mayroon pang foreigners dito na 48 yan eh. So ibig sabihin na 48 minus 16, kalkyo na naman, wala na, mahina ng utak. So 32, may 32 million pa diyan na
yung may 32 million pa na foreigners nung Huwebes na trading, di ba? So kaya malaki pa ang chance nito na si SGP sa darating na Lunes, lalo na ang presyo ng krudo ay nasa 80 na ngayon at maaari pang bumagsak yan sa next week. Sigurado dito yan. Nasa 70 pababa na yan si Brent. Tapos yung piso naman natin ay medyo umangat din kasi dahil nga parang may sa langis nung bumaba ang langis, bumaba din naman siya eh. Parang sumabay, di ba? So pwede naman yang si piso dito, pwede yan dito. Baka babalik sa 60 din yan. So kaya ako bullish pa rin ako dito kay SGP. Ang nga dito dapat dagdagan pa natin yan eh. Kasi lang niya, ka-break lang niya ng bullish plug, di ba? Itong plug na ginawa natin. So ibig sabihin, ang target price kasi natin dito nasa 42 base dito sa ng kaniyang poste. Yung poste na yan ng plug kasi, yan siya, ganyan. So yun yung maging target price mo. So gusto mo malaki, diyan mo ilagay sa taas. Kung gusto mo maliit, dito pwede ganyan. So parang hindi ka ganong 38 lang, exaggerated. Pero gusto ko na malaki pa eh. 42 eh. So yan so yan may 51 pala dati na bumili kay SGP. Siguro nung yan bumili nung anong araw ba yon? 17. So may bumili pa sa kanya na 51, di ba? So tapos ngayon may natira pang 32 million. So si SGP kaya bullish na bullish, kung nasa inyo na po yan huwag kalimutan. Basahin yan, hindi po ito financial advice. Ito po yung ating sariling pag-intindi sa presyo, chart action. Hindi tayo magaling sa fundamentals pero chart action tayo or price action tayo nagbabase. So gumawa siya dito, kung basihan mo rin to siya, gumawa siya ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So pwede ding gagawa ulit ng higher low, pwedeng gumanon. At gagawa ng ulit ng higher high. So, pero ganun pa man, parang pa to. Ito kulang pa to, hahataw pa to sa taas, aangat pa yan siya doon sa taas So, yan pa rin yung natin kay SGP. Target nasa taas 42 pesos, I mean. So maraming salamat po. Dito lang po ako. May pasok pa kami Sabado, buhay OFW, ganun talaga. Pag Sabado, walang pahinga, Biyernes lang. Minsan pumapasok pa sa Biyernes pag may mga madalian na trabaho. So dito lang po. Maraming salamat. Adios mi amigos, mi amigas, patsada.